umpisahan na ho natin ito mga kababayan. Pero doon muna ho tayo pumunta, no? Kay Senadora Amy Marcos, mga bossing. Eh di ba ho, ang ginawa ni Amy Marcos, mga kababayan, nagpa-hearing po sa sa Senado. Ito, nagpa-hearing sa Senado, mga bossing. Kaya lang ho, imbis na po sana, yung mga DDS, kampihan siya. O yung mga DDS, mauto niya. Nako, hindi po lahat. No? Kaunti lang po ang nauto, mga kababayan. Kaya nga po, si Senadora Amy Marcos hanggang ngayon po, kulelat po sa survey. Mga bossing, kasama po si Marcoleta doon sa survey. O, Marcolelat, sabi nung iba. Ngayon, pinakakasuhan yung Remulla Brothers ho, mga bossing, ni Senadora Amy Marcos. Diyos ko po, sino naman magkakaso sa kanila? Department of Justice, kakasuhan ni Boying Remulla yung kanyang sarili at yung kanyang kapatid. si Manang Amy naman, ang lakas mag-joke only, ano? Oh, Remulla Brothers at 3 iba pa pinakakasuhan sa ombudsman sa digong arrest. Kayo lang naman ho ang nagsasabing illegal yan eh. Ano po? Kayo yung nagsasabi na minadali yung pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Pero pagka tinignan mo, pinanood mo yung buong senaryo na yon, ng buong araw na yon, mga kababayan, anak ng tinapa, kulang ang oras mo eh. No? Yung iba nga sabi, Boss Mark, nung pong inaaresto si dating Pangulong Duterte, papasok pa lang ho ako sa trabaho. Bago maisakay, nakauwi na ho ako galing sa trabaho eh. Sa historya po ng Pilipinas, mga kababayan, yan po ang pinakamahaba na arestuhan po pagkatapos basahan ng Miranda rights. No? Ganun pa si dating Pangulo Duterte. Subukan nyo, tayong mga Pilipino o tayong mamamayan, yung arestuhin po, yung basahan ka na ng Miranda rights. Sa tingin nyo ho ba, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, magagawa natin yung 12 oras bago tayo sumama? Hindi. Oh. At sinasabi ho nila, nalabag yung kanilang karapatang pantao dahil may mga nasaktan sa kanila, etc., etc. Sa yung pulis natin dito, oh, ang laki ng bukol. Hinampas ni Hanilet, hinataw ni Hanilet nung cellphone niya. Oh. Yun po ba, mga kababayan? Tapos papaandaran tayo? Na kailangan po ng lawyer dito. Ilan na po yung lawyer doon? Si Delgra, si Medjaldia at yung asawa ni Medjaldia. Bandang alas gabi na. Tapos sasabihin, kailangan po si BP Sara dito kasi lawyer si BP Sara. Minsan natatawa na lang ho kami sa inyo, kapag kayong ipinagmamalaki nyo. Nako! Si Vice Presidente, isang yan, mambabatas yan, lawyer yan. Kaso lawyer, hindi alam yung ginagawa. Hindi alam na yung kanyang mga pinagsasasabi makakasuhan ho. Di ba? O basahin ko to, Isinapubliko na ni Amy Marcos, Senator Amy Marcos. Ma'am, mababa pa din po ba yung inyong survey? Gamit na gamit ni Manang Amy? Yung mga press conference, gamit na gamit ni Manang Amy? Yung hearing sa Senado? Di ba? Libre. Kaya nga po napagsabihan ni Chis Escudero, sabi, wag gamitin ang Senado sa pangangampanya. Ganyan naman ho eh. Isinapubliko na ni Senator Amy Marcos ngayong Martes, Abril 29, ang mga dokumento na naglalaman ng buong detalye ng resulta ng investigasyon na isinagawa ng Senate Committee on Foreign Relations tungkol sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano nyo naman kakasuhan niya mga yan? Di ho ba? Ang linaw-linaw ho, mga kababayan, sa madlang people, na ang ICC po ay hindi naman dumiretso sa gobyerno ng Pilipinas.
ICC, nakipag-ugnayan sa Interpol. Ang Interpol, konektado sa Pilipinas. Ang Pilipinas, hindi makakahindi po yan sa Interpol. Dahil maayos po ang samahan niyang dalawa na yan. Nagtutulungan po ng maayos yan. At ang Interpol nakipag-ugnayan sa PNP, ang PNP, ayun po, inaresto ang dating Pangulong Duterte. Ganong kasimple lang ho, madam. Kaya ho, nababansagan kayo no? Na yung mga ginagawa ninyo po, wala lang. Naku, ano yun? Ang dami naman nun. Si Felix Pagara. Naku, pasensya na kayo dyan sa TikTok. Salamat po. Felix Pagaragan. Shout out po sa inyo. Di ho ba mga kababayan? Kaya napapansin ho, ng sambayan ng Pilipino, mga boss chief amo, sir, na itong si Amy Marcos, ginagamit lang po yung hearing sa Senado. Biruin nyo nung unang pag-attend ni General Torre, nung Remulla Brothers, at nung PNP chief, mga kababayan, sinagot na po nilang lahat. Tapos nagpatawag pa ho ulit, no? Ng hearing. Doon sa pangalawang hearing, paulit-ulit na lang po. Paulit-ulit na lang po yung tinatanong. At kapag yung tanong, hindi nasagot, doon sa kagustuhan nilang marinig na sagot, sisigawan yung mga tinatanong nila. Di ba? Pero kapag si Remulla na, si Secretary Boying Remulla na ho, ang kanilang tinatanong para silang maamong tupa. Lalo na si Bato de la Rosa. Pero pagdating po kay General Torre, mga bossing, naku, pasigaw lahat ng tanong. Pagka ang sagot nila ay hindi gusto ni Bato de la Rosa, sisigawan. Ginawa na din po yan ni Bato de la Rosa doon sa kanyang hearing. Saan po? Doon sa Pidea League. Yung Kepikoy, napikon si Bato de la Rosa doon. Akala niya kakampi na, no? Akala niya magwawagi na sila dahil Kepikoy, mga kababayan. Di ba? Sabi ni Adelaide, Mr. Burger King, tingin-tingin ka naman sa amin dito sa TikTok. Salamat po. Hindi, nag-almusal na lang ako ng Burger King, no? Pag dito sa ibang bansa, wala kang pera. Burger King, ang almusal mo pinakamabilis at pinakamura, mga kababayan. Pag nagluto ka pa dito, medyo mas magastos pa ho. Baliktad. Sa Pilipinas, kapag ka nag-Burger King ka, pagka nag-Jollibee ka, McDonald's ka, ayos. Pero dito ho, mas mura ho yung mga Burger King kaysa magluluto. Tsaka nagmamadali lang din ho tayo ngayong umaga. Anyway, iwanan na ho natin si Manang Amy. Alam naman ho natin, walang kapupuntahan yan. At talagang dahil lang po bagsak yung kanyang kandidatura, yung kanyang survey, kaya ho, naggagaganyan yan si Manang Amy. Di ba? Adela Brasos, shoutout sa inyo ni Lito Flores.